Yon mga kababayan, Mike Aby, apektado sa ginawa ni Senadora Amy Marcos. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang gabi sa mga subscribers dyan, sa mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan. Ito si Mike Aby. Nako, may pakiusap. Binubula yung mga OFW. Akala siguro walang mga utak itong mga OFW. Huwag mong igaya sa iyo, Mike Aby, na mukhang pera. Itong ating mga OFW, may mga paninindigan yan, may mga paniniwala, may pinaglalaban na karapatan. Hindi katulad mo na isa kang bayaran para ka ring bangag na kung bigyan ng abuloy, kahit na patalunin sa mga yung kumukulong apoy, tumatalon, walang paninindigan. Isa kang traidor. Huwag mong itulad itong mga OFW. May pakiusap siya mga kababayan na huwag daw ninyong gawin yan dahil yung pamilya ninyo yung maapektuhan. Anong palagay mo? Sa mga OFW na yan, walang mga utak? Apektado ka. Lalong-lalo na. Itong tuluyan ng pagtalikod ni Senadora Amy Marcos sa senatorial candidate ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Magkapatid nga sila pero hindi sila magkakasundo. Iyan yung patunay na itong siya Pangulong Bongbong Marcos ay hindi niya kaya. Hindi niya kayang dalhin itong ating bansa. Yung kapatid nga niya, hindi niya kayang kontrolin. Hindi niya kayang papaniwalain sa kanyang ginagawa na puro illegal, puro kasinungalingan. Ikaw talagang todo puri ka kay Marcos. Kaya Mike Aby, magkano ang dahilan? Halatang-halata naman sa pananalita mo. Nabayad ka. Wala kang paninindigan. Ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Ito, sabay-sabay natin itong panoorin. Sana? Ba't ayaw mag-play? Huwag masyadong dibdibin itong isong nangyayari sa ating bayan. Ang mahalaga ay tuloy ang trabaho, tuloy ang paghahanap buhay, tuloy ang remittance para mabuhay ang inyong pamilya, tuloy ang remittance para ipanggastos ang inyong pamilya. Huwag niyong isakripisyo ang remittance ninyo para lang sa politika. Ano ha? Dahil hindi naman ho kayo papakainin ng mga Duterte. Pagka hindi kayo nagpadala ng pera, yung pamilya niyo magugutom, hindi naman ang mga Duterte. Yan yung ano yung ginawa mo na yan? Hindi ba yan apektado ka? Talagang noon pa binabanatan mo. Bawat halos araw-araw, binabanatan mo itong mga Duterte. Hindi ka ba apektado sa politika? Sinungaling kang malaking ilong ka rin Mike Aby ka, ano? Huwag kang magsinungaling. Halatang-halata naman na ikaw mismo ay sobrang apektado. Wala kang paninindigan kasi. Itong ating mga kababayan, ulitin ko nga, may mga paninindigan yan. At ano akala mo, mambubula mo sila na magugutom yung kanilang pamilya? Akala mo ba walang bigas na naka-ready sa mga bawat pamilya ng mga yan? Akala mo ba Mike Aby ka, gamitin mo naman minsan yung kukutin mo. Akala ko ba napakatalino mo? Yun pala, yung laman ng utak mo parang hangin din, parang silipan yung labrador. Total, nasa korte na ang kaso. Hintayin natin kung ano ang mangyayari. Kaya nga ating sinasabi, justice for all. Sos, nako. Justice for all victim, justice for all accused or suspect, akusado. Yan, justice for Duterte. Justice for si General Bato. Sos, sa pala mukha mo. Diba pa? Lahat o yan. Pati na rin ang katarungan para doon sa mga naging biktima. Ayan o, lahat yan. Sos, sa pala mukha mo, Aby. Kaya nga sila ay magpapakagaling sa trial. Gagawin nila ang kailang dapat gawin sa official na trial na magsisimula by September. Ayan. Anyway, ito yung ating title ngayon. Ano yan? Aba, eto na. Talagang hindi na ho makasama. Naghiwalay na ang pinggan. Talagang himiwalay na ito si Amy Marcos. Lumantad na ang tunay na kulay. Senador Amy Marcos umalis na sa alyansa ni PBBM. Ibig sabihin, hindi na ho siya sumasama, hindi na siya kasali sa alyansa para sa pagbabago. Yung title pa lang, ayaw niya, ayaw niya ng pagbabago. Alyansa para sa pagbabago. Alyansa para sa development.
alyansa para sa katahimikan, alyansa para sa kapayapaan ng ating bansa, alyansa para sa paninindigan sa West Philippine Sea, Sus! alyansa para sa mga Pilipino sa buong mundo. Pero umalis si Amy Marcos. Siya daw ay independent na lang. Wow, nagyabang pa, ano ha? Tingnan natin kung saan kapupulutin. Ha? Ako naniniwala na yung mga DDS wala rin tiwala. Ang yabang talaga magsalita nito. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Akala mo ba napakadami ng taga-suporta ni Mike Abe. Alyansa para sa katahimikan. May katahimikan ba ngayon? Alyansa para sa mga laglag balagang sa airport. Bumabalik na. Yung laglag bala. Yung sindikato sa airport, mga kababayan. Siyempre, yung mga kababayan nating mga OFW, ayaw naman nila lang ganun. Mike Abe, huwag masyadong magpapahalata. Nasa mainstream media ka. Sabagay, mga kababayan, traidor yan. Walang isang salita yan. Wala sa kanya. Dahil namamangka nga siya sa ilog. Para ikaw. Pati yung mga taga-suporta ni Duterte hindi rin nagtitiwala kay Amy Marcos, yung Marcos loyalist. Ngayon, hindi na kayo mahirapan. Mga Marcos loyalist, Marcos supporters, silent majority, hindi na kayo mahirapan kay Amy. Kasi umalis na siya eh. So, kung kayo undecided pa, o kayo ay nagdadalawang isip pa, ngayon mag-decide na kayo. Dahil si Amy hindi na kasama ng alyansa para sa pagbabago. Wala kami pakialam. Ayaw na pagbabago. Kasi, di ba, sa kanyang mga ginawa, binabanatan pa niya ang gobyerno ni Pangulong Marcos tungkol sa cooperation ginawa at paghuli kay Duterte at iba pa. Alam naman natin na sabi nga niya kahit anong mangyari, Duterte siya. Dahil na nga po, lumantad na. Independent na raw. Good luck. Tingnan natin. So lahat ng mga undecided voters na nagdadalawang isip pa kayo dahil siya ay member ng coalition o alyansa, ngayon hindi na. Malaya na kayo kung ano inyong gustong gawin. Kung susuportahan nyo sa Amy, nasa inyo yan. Kung hindi, wala na kayong isipin pa. Kasi ayaw niya ng pagbabago. Asan yung Kasi pagbabago? siya sa alyansa ng pagbabago ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos. Ay kung yung mga Pilipino tumutulong kay Pangulong Marcos, yung kapatid ayaw, anong ibig sabihin yan? Ako po. O, di ba? Kaya, wow, ayaw niya. Kaya mabuhay ang mga Marcos loyalists. Mabuhay ang Marcos supporters. Mabuhay ang mga silent majority ng mga botante sa buong mundo na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Eto na ho, talagang bumigay na. Ayaw na niya. Ano ang sabi ni Tiangco, yung campaign manager ng Alyansa? Sa payang balingbing. Tinatanggap nila yun, nire-respeto at good luck na lang daw. Ayun, okay? So wala na ho siya, Amy. Asahan natin lalong babutikos yan. Asahan natin na lalo yung babanat. Itong natitirang ilang linggo o buwan na kampanya hanggang May 10. Hanggang May 10 kasi ang last campaign. Kung di ako nagkakamali, o 11. So simula ngayon, signal natin, iba na ho lalo ang magiging galaw ni Amy. Lalo ho silang magpo-pro Duterte na yan. Hindi na ho yan talaga sa Marcos. Ayaw na niya eh. Alyansa sa pagbabago. Ayaw na samahan. Umiwali na siya. Nagbunga ito doon sa kanyang investigasyon at kanyang minamali ang paghuli kay Duterte. Kaya hindi nagustuhan niya ng Malacanang. Kaya hindi sinama ni Pangulong Marcos doon sa kanyang speech sa rally sa Pasay at Laguna at 11 hanggang 10 na lang daw ang kanyang kandidato. Ayun, okay lang yan. Sige, yan ang gusto niya eh. Titignan natin kung saan makakarating. Sunod na ating pag-usapan, ito po yung title natin dito naman ho sa MA Pinoy TV, Mag-amang Duterte sabay ang trial. Magkasabay po. Konti lang ang diferensya pero yung mga mata yan. Kasi si Duterte, September. Ayun yung trial ni impeachment trial, aabutin na September yan. Kasi magsisimula officially magsisimula yan kung totoo yung July 30, wala na yan, August, September, so abutin po yan. 2-3 buwan po yung trial. Kaya mag-amang Duterte ay sabay po sa trial. Isang impeachment trial at isa naman pong court trial. Grabe yung panggigipit Yung na. court trial ay sa ICC against former President Duterte. Yung impeachment trial against Sara Duterte. Ito yung history. Ito yung kauna-unahang pagkakataon ng mag-ama, former President at incumbent Vice President ay parehong sasailalim sa trial. History, okay, sa Pilipinas. At actually, sa buong mundo, wala pang ganyan eh. Wala pang nagkasabay sa trial. Kasi nga, first time dito sa Pilipinas na ang dating Pangulo ay hinuli
Uy, by the way, napalitaan ba nyo, nagpasalamat na po yung Oh, spokesman ng ICC sa maganda daw cooperation ng Philippine government. Okay? Yun po yung magandang, yun ang paglinaw. Ibig sabihin, legal na legal ang pagkaka-arresto kay Duterte. Kasi sinasabi ng spokesman ng ICC, nagpapasalamat na sila sa cooperation, magandang cooperation ng Philippine government sa paghuli kay Duterte. So ano ibig sabihin nun? Legal ang pag-arresto. Yan na nga lang mga kababayan, nilaglag na ni Mike Abe. Yan na, di na mahirapang mag-imbestiga. Kasi nga mismong ICC ay umami na itong gobyerno na ito, sila yung nakipag-ugnayan sa ICC para maaresto itong si Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin mga kababayan, talagang ipinagkanulo ng Marcos administrasyon na ito itong si dating Pangulong Duterte. Hindi na mahirapang mag-imbestiga kung sino ba talaga ang totoong may pakana. May mga paano pa kayo? Mayroon pa kayong mga tawag nito na hindi pag-amin. Sinasabi nyo pa na walang ganito-ganito si Pangulong Marcos. Siya mismo nagsalita. Wala daw, hindi daw nakipag-ugnayan. Bakit naman guilty? Bakit naman, ano namang papel ng aking administrasyon? Hindi naman kami nakipagtulungan. O ayan, si Mike Abe. Mismong si Mike Abe na yung nagsalita. Na nagpasalamat ang ICC. Dahil nga sa napakaganda napakipag-ugnayan ng gobyernong ito. Mike Abe, at bakit ba takot na takot ka sa ginawa ngayon ni Senadora Amy Marcos na tinalikuran niya na yung kanyang kapatid? Para ba tila ba takot na takot ka, para kang nanginginig? Dahil ba baka pag sabihin ni Senadora Amy Marcos yung mga sekreto ni Pangulong Bongbong Marcos ay isa ka rin sa maapektuhan, mawalan ka ng kita, Mike Abe. Tapyas yung bayad sa'yo. Wala ka ng, ano bang tawag nito mga kababayan? Monthly na matatanggap. Araw-araw tinitira nito si Pangulong Duterte at mga Duterte. Totoo, wala pa talaga sa kasaysayan na ganito yung suporta. Paglilitis sa mga sinasabi mo, dapat sinabi mo na wala pa sa kasaysayan sa buong mundo na ganito karami ang sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, sa dating Pangulo ng isang bansa. Biruin nyo ba naman yung mga kababayan? Biruin nyo ba naman yan mga kababayan? Nabubulula naman ako. Kahit hindi Pilipino ay nagsasalita para ipagtanggol si dating Pangulong Duterte. Saan ka makakita ng ganyang presidente? Ito Mike Abe na ito, bayaran itong kumag na ito. Inamin nila na Mike Abe. Ipinagkalat na ni Mike Abe mga kababayan na talagang itong administrasyon ni Marcos Jr. siya yung gumawa ng paraan para maaresto nga itong si dating Pangulong Duterte. Nakipag-ugnayan. Maganda daw yung kooperasyon ng gobyernong ito sa ICC. Ibig sabihin talagang pinagkanulo. Tama nga si Senadora Amy Marcos. Pinagkanulo yung isang dati nating presidente. Isinuko yung soberenya ng ating bansa. Yun ang naman, dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. May bagong komento dito. Shoutout kay Gilis Pada. Shoutout kay Gilis Pada. At kay dito tayo sa may bandang baba, may nagpa-shoutout sa akin dito, di ko makita. Shoutout kay Pisot pala si Pisot pala si Maestro. Si IPP, supot yan, si Pisot. Kay shoutout kay sayo Jomer Sandro. Shoutout kay Gilbert Orti Gisa. Shoutout kay Zaldi Villaniba. Shoutout kay Gil tumatapos ito. Shoutout kay Rincy Navarro. Shoutout kay Joseph Pilina. Shoutout kay Lunsky. Excuse me. Shoutout kay Ma'am Bidisa Vorby. Shoutout kay Aubrey James. Shoutout kay Mr. Hamak Samundo. Shoutout kay Romeo Robles. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Bergia Verligio sa Pulilan, Bulacan. Sami Trabahada Cooper. Fair Job. Shoutout.
Shout out na rin kay Mr. Hamakasmo. Tapos ito, shout out kay Eric bin Milyaris. Shout out kay Ramon Nantis pala, sorry. Shout out kay Spider-Man Superman. Nandito si Superman. Shout out sa iyo, Superman. Shout out sa iyo kay Aurora Leonor pala. Shout out kay Ding Papaitan. Ding Papaitan, malupit ha. Shout out na rin kay Dagul. Shout out kay Bitboy Sir Vlog. Shout out sa iyo, Lods. Shout out sa iyo, Lods. Shout out na rin kay Roman Nanti at kay Ding. Tapos na ito si Ding. Shout out kay Binji Sulano at kay Edwin Buko. Yun ang dito lang muna. Sana ba nagpa-shout out? Pasensya na kung hindi ko nakita yung inyong pangalan. Natatabunan mga kababayan kasi sa dami ng mga nagko-komento. Yun ang dito na lang muna. Once again, this is Ron TV mo. God save the Philippines.